Tatak RMN. Tatak RMN Report. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Kampo na Makiram nagmatigas na hindi isusuko o mahawak na Malaysian officials. Gobyerno sinisi sa madugong sagupan sa Sabah. Allied forces na ipinadala ng United Nations dumating na sa Sabah. Ito ay katunayan na ang Malaysia ho ay talagang nagmamatigas dahil lamang sa kanilang pag-aangkin ng walang katotohanan. Kaya pumasok na dito ang mga Allied forces. There was already a warning to them not to touch us from President Obama. Seguridad sa Balabac, Palawan hinigpitan dahil sa pangambang gawing exit point ng Sultanate ng Sulu. MILF handang mamagitan sa sigalot ng Malaysia at ng Sultanate of Sulu. Obviously, ang MILF hindi ata kikilos pag wala pong formal na kahilingan sa kanila. Philippine Coast Guard tiwalang matatapos ang salvage operation sa target deadline. Samantala, 4 na bayan naman sa Ilocos Norte apektado na ng oil spill. Mababang sweldo, yan ang posibleng dahilan ng mental disturbance sa mga manggagawang Pinoy. Pag sinabi kasi ng mental disturbance, parang mas malala. Ibig sabihin, grabing depresyon, nasa trabaho ay kinakausap ang sarili nila. Headline. Ang pagkalakalan, mga makabagong farm equipment ipamamahagi sa Eastern Visayas. Headlines. Abroad, Queen Elizabeth II nasa mabuti na hong kalagayan. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na ng Lunes ngayon, March 4, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXRS 918 RMN Surigao, DXRZ 900 RMN Zamboanga, DXDC 621 RMN Davao at sa Power Radio 94.1 RMN Diet. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN. Unahin po natin itong RMN Nationwide. balita may kaugnayan sa seguridad sa Balabac, Palawan, hinigpitan dahil sa pangambang gawing exit point ng Sultanate ng Sulu. Sama natin sa balita live, Pedi sa bando ng RMN Palawan. RMN Report. As pinaigting po mga sundalo ng Western Command ang na ipinatutupad sa may bahagi ng bayan ng Balabac dito sa lalawigan ng Palawan simula nang sumiklab ang bakbakan sa Sabah, Malaysia noong nakaraan linggo sa pagitan ng mga Malaysian forces at mga miyembro ng
Sulu. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide Palawan kay Lieutenant General Juancho Saban, Commander ng Western Command, sa ngayon ay tiwala siya na sapat ang bilang ng pagbabantay ng kanyang mga sundalo sa may Balabac area, lalo na sa may Mangsi Island, upang i-secure ang lugar kung magkakaroon ng jump-off ng mga reinforcement ng grupo ng Sultanate of Sulu na posibleng magmula raw sa lugar ng Basilan at dadaan sa may Mangsi Island na di kalayuan naman sa lugar ng Sabah, Malaysia. Sa ngayon ay binabantayan ng gusto ng mga sundalo doon ang mga vessel na bumabiyahe sa karagatan sakop ng Balabac, Palawan upang masiguro na walang makadaan ang mga reinforcement ng Sultanate of Sulu. Samantala sa interview naman ng Armin Palawan kay Major Oliver Baneria, tagapagsalita ng Western Command, sa ngayon ay patuloy pa nilang kinukumpirma ang impormasyon kung mayroong mga Palawenyo na sangkot o naiipit sa patuloy na enkwentro sa may Sabah, Malaysia. Sa DWAR Armin Palawan, pwede sa bandos pa na. Armin. Radyo Mo Nationwide. Hindi mga kasama, isusuko po ng Sultanate of Sulu na ngayon ay kumukubkob sa ilang bahagi ng Sabah, Malaysia yung 4 na Malaysian military officials na kanila nabihag sa katatapos lamang na sagupan sa pagitan nila at ng Malaysian forces. Sa konfirmasyon sa RMN ni Sultanate spokesperson Abraham Idjerani, sinabi nitong hawak ni Rahamuda ang 4 na opisyal at ito'y nasa ilalim ng Sultanate of Sulu bilang prisoners of war. Tiniyak naman ni Idjerani na nasa mabuting kalagayan ng mga bihag at ang mga Pilipino sa Sabah. Ito na nga, nag-escalate na ang issue. Ito ay katunayan na ang Malaysia ho ay talagang nagmamatigas dahil lamang sa kanilang pag-aangkin ng walang katotohanan at walang katwiran at walang basihan sa North Borneo. Samantala, pinabulaanan din po ni Idjerani na may iba pang grupong nakasawsaw sa bakbakan bilang suporta sa Sultanate of Sulu. Anya, hawak ng grupo ni Rahamuda ang kalahati ng mga armas ng MNLF na hindi na isuko noon sa gobyerno. Hindi natin ilagay ang ating mission sa compromise saan kumuha ng armas. Ang sagot natin, ang nadala noong 1996 RPA Iminilip Agreement ay 50% lamang ng total na baril ng Iminilip. 50% ay nandoon pa. Kung may pundo, kaya natin magdala ng pinakamababang more than 10,000. Sinisirin po niya ang gobyerno sa naging madugo na sagupaan. Binalikan nito ang managdaang effort ng Sulu Sultanate sa issue ng Sabah. Anya, bago pa man ang framework agreement ng MILF at ng gobyerno, ay may pag-uusap na sila ng Aquino administration. Nagulat na lamang ang Sultanate of Sulu nang malamang na ipag-usap din pala Aquino administration sa MILF, kung saan dito nabuo na nga ang peace agreement sa Tokyo noong 1 taon. Ang Sultanate of Sulu at ng UPAP ay sabay pupunta sa Hulo para talakayin ang framework agreement. Pangalawang meeting, karoon ng Caravan for Peace. Sino ang umatin? Sultanate of Sulu lamang. A week or 10 days after, ang nalaman na lang natin, nandoon na ang litrato ng ating Pangulo at ng MILF sa Tokyo. Tinig po ng tagapagsalita ng Sulu Sultanate na si Abraham Idjerani. Kinumpirma sa interview ho ng RMN ni Dato Raja Muda Agabimudin Kiram na dumating na ho sa lahat Dato Sabang Allied Forces na ipinadala ng United Nations. Ito yung ang dahilan kaya tumigil na ang Malaysian military forces sa pag-atake sa kanila. Kasabay nito ay lumipat na rin sila ng ibang lugar para maprotektahan ang buhay ng mga sibilyang Pilipino doon. Kaya pumasok na dito ang mga Allied Forces. There was already a warning to them not to touch us from President Obama. Itong Allied Forces po na sinasabi nyo, sir, galing po ba sa United Nations? So, galing sa United Nations. Nandito kami sa ibang lugar na. Samantala, mismong kay Rahamuda nanggaling na hindi sila pinabayaan ng mga Muslim sa Mindanao sa kasagsagan ng bakbakan. Bagamat tumangging sabihin ang eksaktong bilang, may mga dumating umanong reinforcement mula Tawi-Tawi, Basilan at Sulu. Totoo yan, mayroon. Mga ilan po kaya sila, sir? Hindi ko lang na pero marami yan. Mga leaders sila, alam namin yan. Hindi natin babanggitin ang pangalan nila, alam namin. Tiniyak naman ni Raja Muda na nasa maayos silang kalagayan sa kabilaho ng food blockade at panggigipit ng gobyerno ng Pilipinas at Malaysia. Mga kasama, bukas sa Moro Islamic Liberation Front na pumagitna sa estando pa rin sa Sabah sa pagitan po ng Sultanate ng Sulu at Malaysian government. Sa interview naman ng RMN kay dating MILF spokesman at ngayon ay AFP Peace Consultant Brother Eid Cabalo, handang tumulong ang MILF para matapos na nasabing tensyon. Ngunit
Ikilos lamang muna sila kung may formal na kahilingan sa magkabilang panig. Ayon kay Cabalo, pinangangalagaan kasi ng MI ang nabuong framework agreement sa pagitan po ng grupo at ng gobyerno ng Pilipinas, kung saan ang Malaysian government ang tumayong facilitator sa peace process. Sa tingin ko sa posisyon ng MILF, sapagkat hanggang ngayon tahimik po ang MILF dito. Obviously, kanilang pangunahing pinapangalagaan itong isinusulong na usapang pagkapayapaan, peace process with the government at Malaysia po nagpapasilitate niyan. Now, hindi naman siguro magiging sagabal kung this time around MILF ang pumagit na sa mga pangyayari ito. But obviously, ang MILF hindi ata kikilos pag wala pong formal na kahilingan sa kanila. Bagamat na niniwala si Cabalo na napapanahon ang claims ng Sultanate ng Sulu sa Sabah, aminado naman ito na nakapekto ang stand-off sa Bangsamoro Framework Agreement. At bukod dito, yung sinabi rin ni Cabalo na naiipit ngayon ang pamahalaan dahil apektado ang relasyon nito sa Malaysian government. And then yung relationship ng Pilipinas sa Malaysia, naapektuhan ito at maapektuhan yan. Yan yung ayawan kung bakit nagiging mailap itong gobyerno doon sa pagharap sa problema sa Sabah. Kasabay niya, umaasa pa rin si Cabalo na kahit nabahira na ng dugo ang stand-off sa Sabah ay makakahanap pa rin ng tinatawag na win-win solution na magkabilang panig para matapos na ang tensyon. Samantala, kumpiyansa naman ng Philippine Coast Guard na matatapos na sa target deadlines ang salvage operation sa sumadsad na USS Guardian at Tubataha Reef. Ayon kay Tubataha Task Force Chief Commodore Enrico Evangelista, mapapadali ang pagtapos sa salvage operation dahil mapapaaga ang pagpasok ko ng tag-init na paborable naman para sa kanilang operasyon. Sa ngayon, nasa ikalawang bahagi na ang salvage operation ng US Navy sa bahagi ng barko kung saan natanggal na ang bridge deck ng USS Guardian. Targeto ng salvage team na matapos ang pag-alis ng barko sa March 23. Pinaigting naman ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa paligid ng barko lalo't na nagsimula na ang diving season at marami ang interesadong makalapit sa USS Guardian, bagay na hindi hintulotan naman ng salvage team ng Philippine Coast Guard. 4 na bayan sa Ilocos Norte apektado ng oil spill. Nadagdag sa apektado ng oil spill ang bayan ng Badok, partikular ang barangay Saud sa mga lugar ng Ilocos Norte. Unang naapektuhan po ng oil spill ang mga bayan ng Corimao, Pauay at ang Bacara. Ayon kay Arthur Valente, Fishery Regulatory Coordinator ng Provincial Agriculture Office, agad nilang isinagawa ang clean-up operation sa pagtutulong-tulong ng mga residente kung saan umabot sa 2 balde ng tumigas na bunker oil ang napulot nila sa tabi ng dagat. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na agad silang magtutungo sa nasabing lugar para isagawa ang clean-up at recovery operation. Hindi pa makumpirma ng Coast Guard kung ang nasabing oil spill ay nagmula po sa Myanmar vessel na sumadsad sa area ng Pangasinan. Ang hindi sapat na pasweldo ang posibleng dahilan, kaya't marami sa mga kawani nito ang mentally disturbed o may diferensya sa pag-iisip. Sa pag-aaral ng Department of Health Center for Health Development, lumalabas na 35% sa mga kawani ng gobyerno at pribadong sektor ang mentally disturbed. Sa interview ng RMN kay Gelt Libang, isang psychologist, posibleng ang sobrang pag-iisip dahil sa hindi sapat na kinikita para ipantustos sa tumataas na pangangailangan ng isang pamilya ang dahilan o kaya't marami sa mga government employees ang mentally disturbed. Pressure siya ng buhay, di ba? Kung masyado silang pressure sa trabaho, kahit na anong gawin nilang trabaho, hindi pa rin nakakasapat yung kanilang kita, siguro talaga namang sila ay mawindang-windang na. Bukod sa sobrang pag-iisip ay malaking factor din naman ang stress at depression. Ito ay dahil sa mga problemang nakukuha sa labas ng opisina. Nagkukos ng konting disturbance sa iyo kasi ibig sabihin hindi ka makafunction well, hindi ka makatulog, tapos ngayon mainit ka ng ulo mo, so merong konting mental disturbance na nangyayari. Hindi naman malinaw kay Libang kung paano nakuha ang naturang figure. Base sa kanyang pag-aaral, ang mental disturbance ay malalang sakit sa isip na dapat ay napagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pag sinabi kasi ng mental disturbance, parang mas malalak, ibig sabihin grabing depression, nasa trabaho ay kinakausap ang sarili nila. Si Gert Libang yon, isang psychologist sa interview ng RMN. Pagdulog na mga kiram sa International Court, hindi suportado ng Malacanang. Kasama natin sa Balita Live, si Grace Mariano. RMN Report.
Naniniwala na ang Malacanang na hindi pa kailangan sa ngayon na dalahin na sa International Court of Justice ang issue ng pag-aangkin sa Sabah. Ito ang tugon ni Presidential Spokesman Edwin Lacierda sa plano ng pamilya Kiram na ibilog na sa ICJ ang Sabah claim. Ayon kay Lacierda, hindi naman inaabandona ng pamahalaan ang claim sa Sabah kaya wala pang matibay na dahilan para magpasaklolo sa ICJ ang pamilya Kiram. Gate pa ni Lacierda, masusing pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghabol sa Sabah kaya hindi totoo ang akusasyon ng pamilyang Kiram na wala ng interest di si Pangulong Noynoy Aquino. Hinggil dito, umapela naman si Communications Secretary Ricky Carandang kay Sultan Jamalul Kiram III na pasukuin muna ang Royal Army nito sa Sabah bago dalahin sa ICJ ang usapin. Kasama mo sa Malacanang, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Nadagdang i-turnover po makasama ng Department of Agrarian Reform ang mahigit sa 19 million pesos na halaga ng makabagong farm equipment sa mahigit sa 60 Agrarian Reform Beneficiary Organizations yan sa Eastern Visayas. Ayon kay Regional Director Eliasem Castillo, nasa nilang tanggapan na mga kagamitan at anumang araw ipapamahagi na. Malaking tulong niya ito para mas mapaghusay pa ng mga magsasaka ang kanilang trabaho. Nakapag-produce daw na mas magandang kalidad ng produkto at mas kumita ng malaki. Ilan lamang sa may pamimigay pong makabagong farm equipment sa 37 hand tractors, 30 threshers, 10 cultivators, 8 water pumps at 6 na flatbed dryers. RMN News Abroad. Sa London, wala ho dapat umanong ipag-alala sa kalagayan ni Queen Elizabeth II na isinugod sa ospital dahil sa gastroenteritis. Ayon sa Buckingham Palace, hindi naman ho malala ang kondisyon ng 86 anyos na British monarch at maaring 2 araw lamang ang itatagal ho nito sa King Edward VII's Hospital. Sinabi ng palasyo na isinugod nila sa ospital si Queen Elizabeth bilang precautionary measure. Maiwasan ho ang anumang mas malalang resulta. Kaugnay niyan ay kanselado ang lahat ho ng official activities ng monarch, kabilang na ang 2 araw na biyahe nito sa Rome. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Lunes na ngayon, tanghali, March 4, 2013. Coronadal, susunod na ho dyan mga kasama si Karen Esteban sa RMN News Diretso Balitang Coronadal sa DXKR 639. Panoorin po aming pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube yan, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12:17 na. DZXL 558